Hello Team Authentic all over the world! In this episode, first time nating mag-staycation. Nandito tayo sa Lime Resort, Manila. And alam nyo ba, nakuha lang natin siya ng 3,900 pesos. Good for two na. And then, may kasama na siyang buffet breakfast. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo via Klook. Ito po yung ating promo code or pwede nyo rin pong bisitahin ang ating creator shop for more discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even Hi guys! Kamusta naman kayo dyan? In this episode, medyo kakaiba tayo for today. Parang first time namin na mag-i-staycation. Tama? First time. Diba? Kasi hindi kami nag-staycation kapag kasi nasa Manila. Ako kasi, or pareho kami na Enzo, napaka-homebody lang kasi namin. Kapag nasa Manila, gusto namin, nasa bahay lang kami, or nag-spend kami ng time with our baby. With those. Yes, with those, or nag-edit, ganyan, and then yun na yung pahinga namin. Pero, ang dami kasing nagre-request na, why not daw, subukan daw namin mag-staycation, lalo na yung around Manila Bay, and then yung mga malapit sa airports, para nga naman yung merong flights kinabukasan, kumbaga, dito na mag-i-stay. Dahil malakas kayo sa amin, why not? Ang taray na Enzo, oh. Yung bag na Enzo, parang mag-gym lang kami, no? Dito natin sisimulan ang ating staycation serye. Staycation serye. Yes, sa parking area ng Lime Resort, Manila. Ako lang daw yung maingay. It's 3 p.m. Na-late tayo sa pag-check-in, sa pagpunta rito kasi bahang-baha sa malabon na botas. Hi, Toy. High tide na high tide. So tara, pasok muna tayo, mag-check-in muna tayo. And then, free parking naman siya. Wala namang sumingil sa amin. So tara, pasok na tayo sa reception. Hello po! Wow, ang lamig. And then yung parking lot nila, nasa 4th floor. Ayan. Bango? May hotel talaga? Charot. Ay, ang taray, oh. Ang daming lift. Ay, ang taray. May pa-view pala rito. Dito pa lang tayo sa pinaka-lobby. Ganyan, may view. Oh. Kaya lang, yung view natin, yung ginagawang artificial island. Ayan. Check-in na muna si Enzo. And then, ito din, part pa to ng lobby. Tapos dito, rooms na to. So yung pinaka-lobby niya, medyo maliit lang naman. Pero carry na din. As in, hotel vibe naman. Hello po. And then, ayan yung interior. So guys, ayun na nakapag-check-in na tayo. Sobrang easy lang yung pag-check-in natin. Wala namang kahit anong hininging deposit. Then, ang sipi-sipi ng process. Yes. And then, pwede nga rin pala rito magdala ng mga abibis. So, ayan, lagay na lang namin dyan yung mga presyuhan. Additional siya, just in case. Ayan, si Dos hindi siya pwede kasi nga baha. Lalangoy si Dos kung nagkataon. Magiging si Rain. Yes. So, ang room natin ay nasa 7th floor. So, let's go. Ito na. Thank you po. Yan. Let's go to our room. Okay lang din naman pala yung lift. Carry lang. Pang-anuhan lang to. Pang ilan to? Pang 12? Pang 14. Ayan, Oh, 40 ng kasha. Hanapin na natin yung ating room. In fairness, ha? Okay yung itsura ng hotel. Pati yung itsura dito. Sa mga pinaka... Ano tawag dito, Bes? Hallway. Taray ng hallway. Maganda din. At saka mabango. And air-conditioned din. Ay, nandito na kaagad tayo. Tignan natin yung room natin. Kung meron tayong sea view. Ano, Bes? Bago ako mag-room tour,
Napintahan mo na ba? Madilim pa ba? May future ba? Gusto kong makita sa itsura mo, ano? Ganda na naman daw. And ito na nga yung room natin. Sabi nga ni Enzo, maganda daw. Sige nga, kayo na humusga. So pagpasok natin, nandito lahat ng controller. Nandito yung mirror light. Siya pinagbubuksan, pinagpipindot ko na. Pati yung makeup room, napindot ko na. And then nandito yung pinaka-remote ng AC. And then dito naman sa kaliwa natin, meron ditong hangers. And then may safety deposit box. Ito yung gamit natin. Ay, may pachinelas. Alam nang gagawin. I-take home natin to para kapag meron tayong long flights, magamit natin yan. And then ano pa to? Ay, very wrong. Kuryente. Hindi pwede yan. Just me, yung manginginig tayo yan. So dito na tayo kagad sa kanan. Tara. Ito yung toilet. Actually, medyo maliit yung toilet. So, para lang magka-idea kayo ha, just in case lang ha. Parang kapag ka big size, ang hirap, no? Medyo mahirap siya kapag ka big size. Kasi, una, haharang tong lalagyan ng tissue. Pangalawa, meron ditong trash bin. Hindi ko masabing trash can kasi hindi siya. So, yeah. Medyo maliit siya. Ayan lang. And then, meron ditong towels, of course. Tapos, ito na yung sink. Tapos, ito pala, yung pinto. Double purpose na siya. Ito yung pinto mismo ng toilet. And then, ito na rin yung pinto nung shower. So, ito yung ating shower. So, carry naman. For sure, hot and cold yan. Ayan. And then, meron din dito pa-toothbrush. So, ayan lang. Hindi ako dito maka-get over. Kasi kailangan yun lang siya makita kasi maliit lang talaga siya. Para lang just in case prepared kayo. And then, paglabas natin, meron ditong mini fridge. Nakakaloka, lahat nagmo-moist pa. Siguro kaka-check out pa lang. Pero 3 p.m. na, past 3 na nga. Anong oras na ba? Para lang sure, di ba? Ay, 4:08 na pala. Pero lahat nagmo-moist pa. Baka late check out. Baka late check out siguro. And then, meron ditong free na water. Hindi ko alam kung pwedeng refillan. And then, of course, meron ditong coffee and tea. Yay! So, carry na yan. And then, dito na kagad tayo. Meron ditong full-length mirror for OOTD. Just me. One night ka lang mag-isay, mag-OOTD ka pa. Merong TV, which is smart. Smart TV siya. Tapos, ito na kagad yung beds natin. 2 single beds lang to, no? 2 single beds. Tapos, meron ditong pa-tablet. Ano yung tablet na yan? May pa-tablet dito. Ay, hindi ko mabuksan. Baka ganito pa. Talagang pati ito, alam mo. Baka. Pakadabi ko talaga, order ako sa sa Yoshinoya. Saan to? Ito na, order na tayo sa Yoshinoya. Charot. Ano to? Ay, ang taray. Ito yung pinaka-controller nung lahat. Ayan, no. Bright mode, romantic mode. Ang taray naman romantic mode. Ano to? Tignan niya natin, romantic mode. Ay! Ayun na iba. Ay, tingnan mo yan. Ayan, naiba yung romantic mode yan, guys. Bright mode. Tapos sunod, fully open. Ano yung fully open? Ano yun? Itong curtain. Ay, gumagalaw yung curtain. Gumagalaw yung curtain, Ato, curtains. Curtains. Close. Tingnan natin ko. Ang dara. Naloloka ako. Diba? Close. I-open uli natin. Open. Ganyan lang naman yan. Open. Bubuo. Tapos meron pa dito yung sunscreen. Ano sunscreen? Tignan natin baka dito ha. Tignan natin. Sunscreen. Wait natin. Tignan natin muna natin kung saan open. Doon itatapat ni Enzo yung Ano ka na yun? camera. Sunscreen. Open. Naka-open eh. Naka-open ba? Close. Close sunscreen. Yung isa. Okay na, alam na natin. Open na ulit. Open. ano na naman ako. Tignan pa ka natin. Pati yung aircon dito lahat. Ang taray. Ano tong sleep mode na ano? Okay. Ilaw. Ay, kapag sleep mode, mamamatay lahat ng ilaw. Tapos magko-close din yung mga curtains. Ang taray nun. Dito tayo sa romantic mode. Ay, taray ng romantic mode. Ang pink. Ayan. Pagka bright naman, magbubukas lahat. Di ba dito tayo nagtagal? Pinaglaruan na.
Nakakatuwa din yung unan kasi hindi tipid. Dalawang malaki and then isang maliit. So, super komportable niya for sure. And, tignan nyo naman. Oh, di ba? Tomerno yung design. So, tara, punta pa tayo dito. Ito, ang ganda niya. Actually, ang ganda ng design ng pinaka-table. And then, ito rin. Yung mga upuan and tsaka yung desk. Okay din yung design niya. Tapos, labas na tayo dito. May mirror din pa wala dito. Ay, lakas ng hangin. And, yes! Meron tayong view. Ang view natin ay... Ano nga tawag nila dito, Bes? Yung hindi masyadong, partial sea view. Pero yun nga, ang nakikita nga natin dito, yung construction. And then, kanina, akala ko ito na yung swimming pool. So, sabi ko, medyo hindi kagandahan yung swimming pool. Tapos, sabi sa amin doon sa reception, hindi daw pala. Parang ano lang naman daw to. For picture purposes, yung pinaka-swimming pool daw nasa may penthouse. So, hahanapin natin. Larga ka agad tayo. Hanap tayo ng amenities. Kalo ko naghanap ng amenities. Tingnan natin kung meron silang gym, and then tingnan natin kung meron silang pool. Alam ko kasi meron talaga. Pero sinabi na sa amin penthouse, hindi na namin alam kung saang floor. Tingnan sa Oh, explore lang tayo. Why not? 'Di ba? Tapos yung breakfast daw sa pinaka, ano ba? Ground floor. O pinaka sa ground floor daw yata. Yung pinaka-restaurant bukas for our breakfast. Guys, nandito na tayo sa penthouse. Parang 11th floor siya. And then, pagkaliwa nyo, ito yung Sky Lounge. And Sky Deck. So, para siyang restaurant. No, restaurant talaga siya. Resto bar. Ganyan. Ayan. Na meron siyang pabi. Huwag na tayo pumasok. Nakakahiya. Ano ba yan? Tinamahan naman ako ng hiya. May mga customer. Yes, may mga customer. And then, ito na yung pinaka-infinity pool. So, tara. Pasok tayo sa infinity pool. Thank you po. Ganda sana ng view. Kaya nga lang, ayun nga. Mukhang may desert dito sa harapan natin. Di ba? Sayang, alam niyo, sobrang ganda ng view sana. Tapos yung pool niya, in all fairness ha, hindi ko siya na-expect na ganito kahaba. So, mahaba siya. Kaya, ang dami niyong areas na pwedeng paliguan. Siyempre, mag-swimming tayo mamaya. You know, may mga chairs dito, may mga beach beds. Hindi lang haba talaga ng pool. Diba? Ayan, oh. Kung pwede lang sana rito magpalipad ng drone, guys. May grabe. Panalo. Ang ganda. Kaya, Checking kasi guys, bawal. Bawal Kasi eh. daanan siya ng airplane. Airplane, tapos yung embassy malalapit. And then yung hangin din naman. Tapos alam nyo guys, ang sarap din dito kasi medyo familiar kasi kami dito. Kaya mamaya, ngayon na kayo makakita ng staycation na lalabas. Mamaya dinner, pupunta tayo dun sa Harbor. Ano tawag Harbor doon? Square. Harbor Square. Kasi dati, gusto namin yung area na yun. Dati kasi medyo buhay yun. Tapos nung pandemic, nung pagpunta namin, na na-vlog pa namin yun, Chugi Bells yung area. So ngayon, gusto namin ulit nung pumunta. Kahit mang inasal tayo kakain, at least ang importante nasa Harbor Square. Tapos ito naman, para naman tong mga seafood, paluto-paluto. Ayan, may eroplanong dumadaan. Oh. Sa totoo lang ha, syempre, ang dami na rin naman natin na pag-stayan na hotels na medyo katulad nung sa kanila. Yung room, hindi siya masyadong fabulosa. Pero yung amenities, yun yung fabulous. Gusto niyo yung fabulous? Diba? Oh, so ito, okay to. Ang ganda nitong area na to. And then, ito yung nakikita natin kanina. Naakala ko ito na yung swimming pool. Kaya sabi ko kay Enzo, ito na pala yun. Nalungkot. Yan, dito yung room natin sa bandal dito.
Hello po sa nakasalubong nating ka-authentic na sina Sir Aaron. Yes, pati yung misis niya. Sorry na po kagad, nakalimutan namin yung name. Alam nyo, kapag nakikita nyo kami, kasi nakikita bakas yung excitement sa inyo. So parang medyo may kilig. Kami din po, ganun din kasi yung nafe-feel namin. So sa sobrang kilig na may kasamang hiya. So sorry po, nakalimutan tuloy namin yung name nila. So enjoy nyo po yung stay nyo dito sa Lime Resort, Manila. Pati dito, ang laki ng area. Pero syempre, July na guys, alam nyo na. Tag-ulan. Habagat season. Kaya makulimlim. Ang ganda rito kapag nag-sunset. Oh. Dito pa naman sana yung sunset. Kaya nga lang, madilim, makulimlim. Ito yung mga rooms na merong sariling pool. Pero grabe, no? Parang wala rin silang privacy. Hi! Hello po! Ito yung sinasabi namin sa inyo, oh. Parang wala silang privacy. Kasi kitang-kita namin sila rito kapag nag-swimming sila. Ayan. Gusto lang din naming bumati sa ating ka-authentic na si Teresa. Nakasalubong namin siya. And then birthday niya bukas. Kaya lang, eto, late niya ito mapapanood. Nakakatuwa naman. More than dito sa first time nating mag-staycation. Yung may nakakasalubong tayo rito ka-authentic natin. Di ba nakakatuwa? Tapos yung gulat talaga na, syempre nga naman, di ba ina-expect nila, naku baka makita natin sila sa Japan. Okay, or, usually sa or airport. sa Boracay. Ganun. Tapos syempre nagugulat sila na biglang dito nila tayo makikita sa hindi naman nila ina-expect. Kaya yung reaction, mas masarap, di ba? So ayan, hello po sa inyo. Sabi namin sa inyo, magkakasalubong at magkakasalubong tayo. So guys, swimming na tayo. Pero syempre, kailangan nyo muna ng hindi beach towel, pool towel. So tara, hanap tayo ng pwesto natin. And then, kailangan nyo pala ng parang stub. Which is, hindi naman tayo nabigyan, di ba? Hindi tayo nabigyan ng stub. So ang akala namin, ang ibibigay lang. Yung keycard lang, ang system pala guys dito, every time na magbavaro ka ng pool towel na, kailangan mo ibigay yung yung coupon. Then pagbalik mo, ibabalik nila yung coupon sa'yo. Which is hindi tayo nabigyan. Kaya hiningi na lang yung pangalan natin. So just in case lang, hingi kayo ng coupon sa upon check-in nyo. Oh, guys, ming-ming time. Magsi 6 p.m. na. Tingnan natin si Enzo. Siya lagi taga-subok. Pero sabi naman nila daw, forfeit. Matignan natin. Go! 4 feet nga. Oh. Ang ganda sana ng view. Oh. Ayan oh. Lalo na nga kung may sunset. Pero wala nga sunset na magaganap. Ming-ming time! Pasensya na wala ulit tayong mic. Gusto na namin sa inyo ipa-feel yung experience. Yung ginaw. Ang ginaw, lakas ng hangin eh. Grabe yung ginaw pag Mahangin. Pero pag gusto nag-dip ka na sa pool, wala na yung ginaw. Ayun, sayang. Alam niyo guys, kung sana may sunset dito sa harapan natin, ay grabe, panalo talaga. Kaya lang wala eh, ganyan talaga. Tag-ulan niya. Oo. And then hanggang 10 p.m. pala yung pool, pero basta umulan, tawag na. Ito yung ganap natin. And then, pakita namin sa inyo ng very light. Lagi na lang ganun. Ayan. Pero wala yung sunset. So dahil dyan, kami ang magiging view nyo. Magandang gabi, Pilipinas. Ito yung ating hotel. And then, hinahabol na kami ng aso. Charot. So tara, labas ulit tayo. So yun yung maganda kapag meron kang motor, no? Madaling makalabas. And then ito, meron ditong Golden China Restaurant. And then kami yung nag-staycation na nag 7-Eleven. May 7-Eleven dyan. So pakita lang din namin sa inyo yung vibe kapag ganitong oras na. It's 7:30. Ayan. So actually pwede naman kayong hindi lumabas kasi meron naman silang dinner buffet. Parang nasa 1,099 pesos yata kapag ka weekdays, and then 1,200 something kapag ka weekends. Pero tayo, dahil gusto natin pumunta saan nga natin gusto pumunta? Harbor Square. Harbor Square. So labas tayo. Why not? 'Di ba? Staycation na may paglabas sa gabi. Mga gala talaga tayo. Oo, gala talaga. Ayaw talagang Nagpipirmi.
mapirmi sa isang lugar. Ito yung Seascape. Siya yung parang paluto. Seafood restaurant, paluto. Ganyan. And then, eto. May kadiliman. So usually talaga yung mga pumupunta rito, meron talaga mga sasakyan. And then yung iba nga talaga, kasi ni staycation, hindi na sila lalabas. Also, yung mga merong hinihintay lang na flights, narinig ko kanina, alam nyo kami, mga pagchismosa kami. May kausap sa phone, nagpapa-online check-in siya sa asawa niya. And then bukas yung lipad nila. So ibig sabihin, talagang dito talaga sila muna nagpapalipas ng gabi. Para mas malapit na sa airport kahit papaano. Konting kembot lang from PICC. Ito naman yung Star City. Ang tagal na namin din ako pag Star City Dati kasi nung ang hilig-hilig namin sa rides, kapag napagtripan namin, nag-Star City lang kami. Kasi ito ang bilis-bilis puntahan. I mean, ang dali-dali. And then kaya pala yung napapansin din namin doon sa hotel, galing siguro sila sa mga convention kasi minsan doon nakalagay, welcome delegates from ganito. Kasi nga siguro, ang ganda nga kasi talaga ng location. And nandito na nga tayo sa Harbor Square. And then nagpark na tayo. Yung parking ay 35 pesos. 35 pesos. Carry na yun. At least makakapasyal tayo. So tara, pakita lang namin sa inyo yung area. Kasi nung last nga napunta namin dito, during pandemic pa, Mga sarado pa sila. sarado pa lahat. So ngayon, meron na ulit. Dito yung parking. And then, ito yung Mang Inasal. Inaay na kagad talaga namin Mang Inasal. Tapos meron ditong signage nakalagay, Go Starbucks. straight. O tara, pakita lang namin sa inyo. And then meron na kaming naririnig na mga kumakanta-kanta. I mean mga live band. Ayan, merong Yacht KTB Club. Club ba yan? Club. And then Solgyupsal. May Jollibee din. Pero parang ano pa rin siya, no? Medyo hindi na siya bumalik sa dati. Dati kasi buhay na buhay ito eh. Baka siguro nga sa dami na rin na nagbukas. Ayan, no, naririnig nyo ba? Meron ng live band sa taas. Meron ditong Krispy Kreme. May Maxes. And then, ayan pa. Meron pa dito mga restaurant, pero iba talaga sarado na din. Etong may kumakanta, ano kaya pangalan ng store nito? Ito, Cafe Mima. Ayan, may kumakanta sa taas. Tapos ito yung Starbucks. And then, Coffee Spot. Ernesto Bistro. Kuya Ernesto's Bistro. Ayan. Ito yung view. Hi. Ito yung mga vibe na gusto namin. If you know us, ganito yung mga gusto namin. Yung muni-muni ka lang dito. May mga nakaparadang yate, ganyan. And then, ang makikita natin, yung mga buildings sa Manila Bay. Low tide na. Ang ganda rin tignan, no? Tari ni Enzo. Para pakiramdam ko tuloy, turistang-turista tayo kahit nandito lang tayo sa Manila. Kung ayaw nyo na talagang lumabas, pwede naman kayong mag-buffet dinner na doon sa hotel. Pero kami nga kasi, ayaw namin. Kasi naranasan na namin ng ilang beses. Lalo na doon sa Maldives, no? Kasi Oo. di ba guys, ang nangyayari, buffet breakfast tayo. Oo. Since buffet dinner yung pinanggalingan natin, hindi na natin na-enjoy yung buffet breakfast natin kasi busog na busog pa tayo kasi wala Oo. tayong activity ginawa Yes. nung gabi. Yes, same thing kapag naghehenan tayo, di ba? Minsan naghehenan dinner tayo. And then kinabukasan, sa henan meron ding free breakfast na buffet. Ang hirap niya. So ngayon, hindi. Ganito lang, ginawa namin. Hindi, nagtitipid pa rin kami. And then, ito, very Manila yung ganitong vibe. Pakita namin sa inyo. Ayun, yung merong nagmamassage sa labas. Di ba? Very Manila. Actually, isa yan sa gusto naming matry. Yung magpamassage sa labas lang. Try natin yan next time doon sa Rojas Boulevard talaga.
And then, ito pa, meron pa dito. Sky Garden by the Bay. Oh. Meron din ditong restaurant pa. So, ayan. Actually, kahit pa paano, may mga nakatambay. Ay, may mga nangingisda. May nangingisda sila. Sa gabi talaga, ha? Oh. Mga nangingisda sila. Ito. Ayan. And then dito, kahit pa paano, meron ng mga foreigners kaming nakikita. So at least, di ba? Kahit pa paano, feeling safe siguro sila dito. Yan siya. Di ba? May mga nangingisda. Guys, dito na tayo kakain sa Kuya Ernesto's Bistro. Kasi hinarang kami ni Kuya. Ano yung Kuya yung sinasabi mo? Magandang gabi po. Kuya Ernesto Bistro, looking for dinner, lunch, Filipino food and Filipino kasi mura na, masarap pa. Pag hindi masarap, walang bayad. Ayan, sarap lang ipapangako, sarap lang ipapanalo, sarap na binabalik-balikan ng Kuya Ernesto. Seaside view. Ayan, yung aircon namin dito bumubuga, nagluto tayo ng collagen, Rico Beloba with Myra E. Yung CR natin dito, may jacuzzi, may tension. Pero ang importante doon, masarap. Dahil pag hindi masarap, walang bayad since 2014. Located Harbor Square, CCB Complex, Malate, Manila. Ayan, tapat po ng CCB Complex overlooking. Thank you, Kuya Adrian. Kasi dahil kay Kuya Adrian, sige na, dito na tayo. Sige po. Kanina mang inasal lang budget namin dahil kay Kuya Adrian, kay Kuya Erne, inasal lang kami kanina. Kuya, ang ganda pala rito sa taas, guys. So, may inuman din. And then, pwede sa loob. Aircon daw dun sa loob. So, doon tayo sa loob para hindi tayo makapirights kasi ito. Kakanta sila mamaya, makakapirights tayo. O, tara. Pasok tayo sa loob. Ayan, si Kuya Adrian. Sinusundo na kami. Baka kasi chinarot lang namin siya. Umalis na kami. Thank you po. Ay, air condition. Guys, ito yung mga menu nila. So, kere-kere naman na. Pwede na rin. Yung presyuhan niya, mura na rin to kung tutuusin. Kung talagang restaurant na restaurant. Ay, in order natin, pork sisig with egg. Tapos large na. So, 305. Yung large na sisig. And then, add 20 for egg. So, 325. And then, eto pa. Meron pa tayong in-order na pansit canton. Yung pansit canton is 350. And then, boneless bangus. Mamimili kayo kung crispy or grilled. Yung crispy, 280. Yung grilled, 300. And syempre, hindi na tayo nag-drinks. Water na lang. Ito na, nandito na tayo sa Kuya Ernesto Bistro. na dapat, ang plano lang natin. Mga inasal. So iba talaga, no? Yun talaga, katulad nating, may mga food business. Lagi nating sinasabi sa mga kasamahan natin na maging mabait tayo sa mga customer, palabate, ganyan. Kasi tingnan mo, si Kuya Adrian, wala naman kami nitong planong kumain. Pero simula pa lang kasi nakangiti, ang bait, kausap ng kausap, tapos nakakatawa, nakakatuwa. At saka daw siyang mag-accommodate ng customer, parang ang sarap-sarap kumain dito. Gaan-gaan. So ayan, tingnan nyo, bigla tayo rito kumain. Dumating na yung ating food. In fairness, ang bilis. Parang wala pa kaming 10 minutes na naghihintay. Pero tignan nyo naman, muusok, mainit. Ito yung canton. Ang laki ng servings, guys. Promise, pwede siyang pang 3. Actually, pwede nga 4 kung mahina kayo kumain. Siyempre, may 2 rice na tayo dyan. Yung rice din, in all fairness, bagong saing, malaki din yung servings, pero 50 pesos naman yan. And then, ito yung bangus. Crispy bangus. Ito yung size niya, yung carry na, para ito yung mga 110 na bangus, na boneless bangus sa palengke. Di ba alam namin? Kasi nga na, yan yung business natin before. And ito na yung sisig natin. Ayan. Siyempre masarap yan. Mainit-init pa lang. Haluin na natin yung egg. Para maluto din.
Oh, di ba? Ay, may bigla pa lang pumapasok din parang mangharana. Ayan na si tatay. Pero nasa inyo naman kung gusto nyo. Kasi alam nyo na kapag kinantahan kayo guys, hindi yan free. Ayan na, papatakan na lang natin siya ng kalamansi. Tikiman na. Tignan agad natin yung sisi. Ang isisig agad yung Oo. sa kutikman. Para ang sarap-sarap kasi tignan. Tignan na kaagad natin. Para magkaalaman na. Tikim-tikim. Init. Kaya naman yan. Okay naman na. Actually, akala ko kanina yung sisig hindi crispy. Pero crispy Kasi masas, pala. no? Oo. Ma-crispy. Pero crispy pala siya. Kaya na. Pero lagi siyang naghahanap ng kanin. Dito na tayo sa crispy bangus. So, titignan natin kung crispy talaga siya. Ay, may future. Umuusok pa, oh. So, tignan natin kung talagang crispy. Ay, wala. Hindi tumutunog. Charot. Ano lang siya, nilagyan lang siya ng breading. Kasi naging crispy kasi meron siyang breadings. Pero yung lasa niya, masarap. Ang sarap. Sarap ng pagkakamarinate. Ito talaga, napapikit ako. Masarap na pagkakamarinate. Talagang parang ano siya, minarinate siya na medyo matagal-tagal. Nalasa mo yung suka, Yung garlic, yung garlic. yung paminta. Ito, ay, sarap. Ang sarap nito. Panalo. Sarap. So, ayan. So, siguro naman yung pansit, ano lang naman to, napaka... Expected na ng lasa expected niya. na yung lasa niya. So, kaya rin na yan. Enjoy na namin tong fudang. And then, bukas magkikita-kita tayo. Kainan na naman. Magbo-buffet na tayo na breakfast naman. Kita-kits bukas! Good morning, everyone! Breakfast time! Pakita lang namin sa inyo dito sa ground floor. May ATM, merong cafe, and then, meron din ditong daan just in case. So, dito kami dumadaan kapag ka nag-7-Eleven kami. Di ba, Tara? Staycation, tapos nag-7-Eleven. Tara na, punta na tayo sa resto for our breakfast. Ito yung mga ano nila guys, buffet nila. Pakita lang namin sa inyo. Ayan. Ito yung sa Bayside Buffet. Sunday to Saturday yung breakfast nila, $9.99. Tapos yung lunch, $9.99 ng Monday to Thursday. Tapos yung dinner, $1,099. Tapos, Friday to Sunday, lunch or dinner, $1,299. Pero baka may ano pa yan, meron pa silang something na charge. And then, meron silang promo 4+1. And then, may merienda buffet din sila for $399 ata. Every Fridays and Saturdays lang. Yan. So, register lang tayo. And then, bibigyan ulit tayo ng... Thank you po. Diba? Ride all you can po to. No? Charot, ride all you can. Diba? Tara, ginawang rides, ginawang theme parks. Tara na. Morning. I-assist tayo sa table natin. Ay, daming tao. Napintahan na natin. Mukhang marami-rami. Nakaka-happy breakfast. Nakaka-happy yung maraming tao, pero maraming pagkain. So, ibig sabihin, nakaka-happy. Oo. So, tara, pakita lang namin sa inyo ng very light. Daanan lang natin. Meron ditong corned beef, hot dogs, roast potato, kamote, buchi, pansit, fried rice. And then, meron ding, of course, steamed rice. Dito naman tayo sa mga dumplings, chicken feet. And then, meron ditong shark fin dumpling. And then, pork siomai. Ito yung mga jams for pancake. And then, dito naman yung egg station. Pwede rin kayo dyan magpaluto. Taray. Bet na yan si mga ganyan. Yung mga egg station. Iba't ibang uri ng sausawan.
Actually, ganda na pagkaka-set up nung ano niya, nung resto niya. Ito na pre-breakfast. Oh, ito pa. Beef franks. Ang tali naman ng beef franks sa atin, longganisa. Charot. Dilis. Chicken tocino. Sinangag. Garlic rice. And then, dito pa tayo. Ay! Bes! Japan! Oo. Diba? Oh, ito yung sa Japan. Umamin kayo, yung ginger na red. Ano to? Pwede talaga siyang lutuin as in? Raw chicken. Oo nga. Ito. Bigla tayo magsasamgyup dito. Fried maki. Grabe, ang dami niyang choices, promise. Ito yung gusto daw ni Enzo. Salmon cream cheese maki. Kani maki. Diba? Ang daming choices. In all fairness. And then dito, meron pang carbonara, marinara. And then, meron ditong mga breads. Iba't ibang klaseng bread. Ay, peanut butter. Ano ba yan? Very Pinoy ako. Talagang, yung mga gusto ko talaga, very Pinoy. Cereals, of course. And then, nandito yung salad station. Hello po. May macaroni salad. Ito mga bet na Enzo. Fruit salad. Ito yung pinaka-vegetables. Yan lang siya. And then, meron na ritong sandwich. Of course, may coffee. Dessert. Baha blanca. And then, pudding. Then, ito pa. Meron dito mga slices of cakes. Ayan. And then, nandito yung mga drinks. Iba't ibang uri ng drinks. And then, nakalagay dito strictly, please use fresh glass at all times. Ito na yung breakfast namin. Minukbang na naman. Ang agang mukbangan ng naganap. Talagang yung variety talaga. Nilagay na kagad namin sa table namin para hindi natatayo. Tatay. Charot. Charot-charot lang. Ito na yung batch 1. So, grabe. In all fairness, ang daming pagpipilian. So, yeah. I mean, yung choices ng meat, mas kaunti siya. Pero, halimbawa, gusto nyo ng meat, meron din naman. Kapag gusto nyo na, wala namang seafood na seafood. Pero kung gusto nyo ng fish, meron din. So, for breakfast, marami na to. As in, ang dami nung pagpipilian nyo. Ito pa, international cuisine sila, no? Yes. Yun nga, ang daming tao, pero hindi nakakalimutang mag-refill. So, yun yung maganda doon. And then, tapos, pag upo mo, tatanungin ka kung gusto mo ng coffee. So, sila na yung magpiprepare for you. Ayan, kain lang kami. And then, of course, paglabas, ayun na. Talagang hihimahin na uli natin. Kung talagang sulit na sulit, Diyos ko, 3,900, talagang hihimay. Oo, ganun talaga. Diba? Kung talagang sulit na sulit, mag-stay dito sa Lime Resort, Manila. Labas tayo for dessert. Dito tayo mag-dessert sa labas. Para hindi rin tayo makabulahaw sa loob. Ayan. So, pwede rin kayo rito mag-breakfast. Pwede kayo rito pumwesto. Antaray, may papol dito. Pero syempre, design lang yan. And then, meron din dito, hindi namin alam kung pwedeng kumain dito, guys, ha. Sorry naman kaagad. Pero just in case, ayan, meron dyang lounge. Instagrammable. Hindi kami matapos-tapos mag-breakfast. Iniwan muna namin doon yung dessert natin. Kasi, habang wala pa masyadong tao, pasyal na namin kayo dito. Ayan yung ganap, di ba? Very Instagrammable. And then, meron pang pag ganito. Natatawa ako. Sorry na kaagad. Sabi ko kasi, maganda to yung yung may fish. Tapos yung kayong magpapamassage ka sa fish. Yung nakalawit dyan yung paa nyo. Fish massage. Oo. Pero hindi, syempre. And then, yun nga lang talaga, kapag tinignan nyo yung Manila Bay, no? Makalat talaga siya. And then, itim na itim talaga, no? Yung pinaka-tubig. And then, yung from time to time,
may makikita tayong mga dumadaan na barko for construction. Pero yung mismong hotel itself, yung amenities, at saka yung pinaka-design niya, ay grabe. Instagrammable talaga. Ang ganda. Tara, balik na tayo. Sige na, model ka na, ikot ka na. Ano kayo, hinihintay mo pa yan kanina pa? Ayan. Yee! Tapusin na natin ang ating dessert. And then, mag-recap na tayo. At sagutin na natin mahiwagang tanong. Sulit ba talaga siya? And eto na nga, syempre meron na tayong pa-recap Oo. while having our Dessert. At nag-change location tayo, guys. Okay, simulan na natin. Yung pinaka-room naman natin, okay naman siya. So, okay lang. Pang-standard na room talaga siya. Pero yung size niya, hindi naman siya yung talagang malaking size. And tsaka hindi siya yung room na parang, wow, wala naman siyang ganon. Pero komportable naman siya. Meron lang kaunti na medyo problema. Guys, pagdating nga pala sa signal, sa data, yung Smart and Globe, walang signal. Doon sa room natin, sabihin mo na yung doon sa room natin. namin. Yung room natin, guys, is 756. Yes. Medyo bandang dulo siya sa may gilid. Pero pagdating naman sa wifi, malakas yung wifi, di ba nga nakapag-live pa tayo. And then, ang isa pang problema, lahat ng sink barado. Oo, Barado talaga siya. Naliligo ako. Sayang, sabi ko parang, wow, ang sarap maligo kasi ang ano ng tubig, ang lakas. Tapos ayun, baha na kaagad. Ganun siya. So, minsan hintayin mo pa siyang pahupain, kumbaga. Pagdating naman sa amenities, hindi lang namin sa inyo na ipakita talaga. Doon sa 8th floor, meron doong spa. So, kung gusto nyong ma-relax, ayan, kinuhanan din namin yung mga package nila. Just in case lang. Kasi syempre, kapag gusto nyo talaga mag-staycation, ayan, pwede talaga pamparelax para hindi na talaga kayo lalabas. And of course, yung kanila namang gym ay nasa 10th floor. Kung conscious kayo, guys, sa mga fitness journey nyo dyan, Yes. pwede pa rin kayong mag-exercise. Ituloy nyo pa rin Oo. dito. So, ayan. So, pagdating talaga sa amenities, for us, okay na okay. Lalo na yung pool area, yung infinity pool. For us, malaki yun ha. Parang ito yung isa sa pinakamalaking infinity Infinity pool. pool na nakita namin. In all fairness again. Guys, yung room nga pala natin ay deluxe twin room with balcony. Yes. And partial sea Sea view. view. So, nabook natin siya sa Klook. Yung presyo niya sa Klook, eto nga, yung 3,900 pesos. And then, kapag sa Agoda naman kayo tumingin, meron din dito. Pero mas mahal siya ng kaunti. 4,543. So, ayun. I-check nyo din yun. Kasi paminsan-minsan naman, in fairness naman kay Klook, meron naman siyang mas murang hotel. Pero ano, sa 100, siguro mga 3 lang yung mas mura sa... So, paminsan-minsan, i-check nyo rin kung saan mas mura, doon kayo mag-book. Ayan, yung 3,900 pesos for us, ha. Talagang ano siya, sulit na sulit siya. Tapos yun, meron pa rin kami mga tipid na ano, may mga tipid ano pa rin kami, pitik. Hindi talaga mawawala sa atin. Lumalabas kami para mag 7-Eleven, ganyan. So, meron din, nandito lang din sa paligid. And then yun, kapag gusto nyo kumain, may Jollibee, may Inasal. At saka hindi sila maigpitit sa pagpasok ng pagkain. Pwede. So, ayan, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa kauna-unahan nating staycation vlog na dadalasan natin para just in case lang magkaroon din kayo ng idea. And magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone. Mwah.